Magandang buhay at masayang pag-aaral. Sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang apat na component ng ating araling komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Ating bibigyang pansin ang apat na pangunahing salita na tatalakayin natin sa asignaturang ito. Sa loob ng isang semestre ay dito ay ikot yung ating talakayan at pag-aaral. Ano-ano yung apat na wika o salita na pinakasentro ng ating aralin? Una ay yung tinatawag nating komunikasyon. Pangalawa, pananaliksik. Pangatlo, ang wika. At ang pang-apat ay kultura. Ngayon ay bibigyan natin ng pakahulugan ang apat na salitang ito. Unahin natin ang unang salita sa ating asignatura, ang komunikasyon. Ano nga ba ang komunikasyon? Batay dito sa ating aklat na babasahin, ang komunikasyon ay isang proseso sa paghahatid ng mensahe o pagpapalitan ng idea, impormasyon, karanasan at saloobin. Mahalaga ang komunikasyon sa isang individual sapagkat pinatatatag ng pakikipag-unawaan ang kalagayan ng nagsisipag-usap. Yan. Pinatatatag daw ang pakikipag-unawaan ang kalagayan ng dalawang nagsisipag-usap. Kailangang maisunod ang sarili sa lipunang ginagalawan upang maunawaan ng kinakausap o nakakasalamuha. Ang tagumpay at kabiguan ng tao ay nakasalalay sa paraan ng kanilang pakikipag-unawaan. Dahil isang proseso ring dinamiko, tuloy-tuloy at nagbabago ang komunikasyon. Kaya maraming nakakapagpabago ito ng pananaw at pag-uugali ng isang tao. Ang komunikasyon ay pangunahing tungkulin ng wika. Komunikasyon din ang gamit sa wika na pinakamalaking bahaging ginagawa ng tao sa lipunang kanyang ginagalawan. Ayon kay Cruz, noong 1978, malapit na malapit ang kaugnayan ng kultura ng isang tao at wikang ginagamit niya, magkakambal ang mga ito. Sa makatuwid, maaaring masukat ng kultura ng tao sa kahusayan niya sa paggamit ng wika, gayon din maaaring malaman ang galing niya sa wika ayon sa tayog ng kaniyang kultura. Subalit, ito'y batay sa ipinanday na edukasyon ng isang mamamayan sa panahon ng kabataan at kalahok na tradisyon ng angkan ng espiritong pangrelihiyon at ng mga paniniwala. Yan po ang ibig sabihin ng komunikasyon. Ito daw po ay isang pagbibigay o pagpapabatid ng mensahe, idea, impormasyon at karanasan at yung ating saloobin sa ating kapwa. Mahalaga ang komunikasyon sapagkat pinatatatag dito ang ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa-tao o dun sa ating kinakausap. Okay, next naman natin ay ang salitang pananaliksik. Ano ba ang pananaliksik? Ang salitang pananaliksik ay madalas na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Yan, sinasabi diyan, ang pananaliksik ay ginagamit natin yan sa pang-araw-araw na nating pamumuhay. Hindi natin namamalayan o hindi natin nababatid na yung ginagawa pala natin ay matatawag na nating isang paraan ng pananaliksik. Kakabit nito ang pagpapakahulugan sa mga bagay na ginagawa ng isang tao tulad ng pagkalap ng iba't ibang impormasyon,
pag-unawa sa iba't ibang teorya at pagtuklas ng bagong kaalaman tungo sa bagong kaisipan at produkto. Bagamat ang salitang ito ay nauugnay sa pananaliksik, mahalaga pa rin bilang isang mananaliksik na malaman na mas malinaw na katuturan nito. Mahalaga pa rin na malaman daw ng mananaliksik ang mas malinaw na katuturan nito. Sa paglipas ng panahon, maraming dalubhasa ang nagbigay ng kahulugan sa pagsulat ng pananaliksik. Yan, ilan na dito ang mga makikita natin mula sa Oxford Encyclopedia English Dictionary ng 1991. Ito ay isang sistematikong pagsusuri ng iba't ibang pag-aaral at materyales upang makabuo ng bagong kaisipan at konklusyon. Ayon naman kina Macmillan at Schumacher 1987 na binanggit sa aklat ni Luz Colandrino Bucco, ang pananaliksik ay isang sistematikong proseso ng paglikom at pag-aanalisa ng mga impormasyon sa ilang kadahilanan. Binibigyang kahulugan ng Monty Python 1979 na ang pananaliksik bilang isang proseso ng paghahanap ng isang konkretong kasagutan sa isang katanungan sa pamamagitan ng mga organisado, objektibo at makatotohanang paraan. Yan lang po ang ilan sa mga pakahulugan tungkol sa salitang pananaliksik. Yan, tunay po na ang pananaliksik ay madalas na nating ginagawa sa pang-araw-araw nating buhay na hindi lamang natin napapansin na ito ay isang pananaliksik. Halimbawa nito, kapag tayo ay naghahanap ng mga bagay na gagamitin natin para sa isa nating proyekto, ay matatawag na natin ng pananaliksik. Yung mga sagot sa mga tanong na nais natin mabigyang kasagutan ay matatawag pa rin natin itong isang pananaliksik. Ayan. Sabi naman ni Kotari, 2006, sa kanyang aklat na The Research Methodology, Method and Techniques, ang pananaliksik ay ang pagpupursiging malaman ang katotohanan sa tunong ng pag-aaral, pagmamasid, pagkukumpara, at eksperimento. Ang pananaliksik ay karunungan sa pamamagitan ng layunin at masistematikong pamamaraan na paghahanap ng solusyon sa isang suliranin. Yan po ang kahulugan at katawagan sa salitang pananaliksik. Yan. Everyday po natin na ginagamit ito, hindi lamang natin namamalayan na ito pala ay isang pananaliksik. Ngayon, talakay naman natin ang kahulugan ng wika at kulturang Pilipino. Yan, mahalaga po na malaman natin ano ba ang wika at ano ang kultura. Yan, sabi po dito sa ating libro na ginagamit sa ating asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Ang salitang wika ay nagmula sa wikang Malay. Samantalang ang salitang lingwahe naman ay nagmula sa Latin at isinalin sa English bilang language. Ang iba't ibang salitang ito ay tumutukoy sa dila, sapagkat ginagamit ng dila sa paglikha ng maraming kombinasyon ng mga tunog. Ang dila rin ang representasyon ng tao sa makabuluhang kombinasyon ng mga salita upang makipagtalastasan. Ang wika sa malawak nitong pakahulugan ay anumang anyo ng pagpaparating ng damdamin o expression. Dati ay sa likhang tunog lamang ang isang wika. Ngunit pagkalipas ng maraming panahon, kinikilala na ang visual at pasulat na salita bilang bahagi ng komunikasyon. Sa makatuwid,
ang wika ay gamit sa komunikasyong may tunog o wala man. Yan, ano? Ibig sabihin, dati noon, ang wika ay dapat may tunog lang, ano? Dapat may sounds or naririnig natin. Pero sa ngayon, sa paglipas ng mga panahon, binilang na rin o tinanggap na rin na pwede ang wika ay sa paraang pasulat o sa paraang pasimbolo o sa mga larawan. Yan. Maraming anyo ang wika, maaaring oral o pasalita, pasalindila, pasulat o biswal at marami pang iba. Ngunit maraming kahulugan ang naikakawil sa wika, hindi lamang nakatuon sa anyong pasalita o pasulat ng mga gumagamit nito. Ayon kay Henry Alan Gleason, isang Amerikano at dalubwika na nagbigay ng pakahulugan hinggil sa kalikasang angkin ng wika. Ayon sa kanya, ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at inaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga tao kabilang sa isang kultura. Yan, sinabi rito ang wika daw, sabi ni Henry Alan Gleason, ang wika ay mga salitang tunog. Yan, sinabi natin tunog, yan, tulad nito na nagsasalita ako, naririnig ninyo yung aking tinig na binalangkas o pinagsama-samang mga salitang may tunog upang makabuo ng isang maayos na pangusap at naiintindihan, yung mayroong kahulugan. Ito ay isang pakahulugan na ibinigay ng siyentipikong Ingles na si Archibald A. Hill sa kanyang papel na What is Language? Ayon sa kanya, ang wika ay pangunahin at pinaka-detalyadong anyo ng simbolikong gawaing pangtao. Ang mga simbolong ito ay binubuo ng mga tunog, nalilikha ng aparato sa pagsasalita at isinasaayos ng mga klase at pattern na lumilikha ng isang komplikado at symmetrical na istruktura. Ang mga simbolong ito ay mayroong tinging kahulugang arbitraryo at kontrolado ng lipunan. Yan. Ito ang wika. Ayon naman kay Archibald A. Hill, saan ang wika ay simbolikong gawaing pantao. Yan, kasi kung titingnan natin, tayo lamang mga tao ng likha ng Diyos na may kakayanang makapagsalita. Yan. Bagamat may ilang mga hayop na nakakagawa o nakakasambit ng mga salita, pero hindi nila kayang bumuo ng isang pangungusap na may kahulugan. Yan. Nangyayari yun kasi ginagawa lang ng mga hayop na yun ay ginagaya nila, no? Nagmimimik sila sa ginagawa ng tao, pero hindi nila kayang gawin yung kakayahan nating mga tao na magsalita ng maayos, pagtuklay-duklayin o pagsama-samahin ang mga salita para makabuo ng isang pangungusap na may kahulugan. Yan. Ang wika ay nagbubuklod sa isang lipunan na may isang kultura. Hindi matatawag na lipunan ang isang grupo ng mga tao kung wala silang isang batayang wikang ginagamit. Ang wika ay eksklusibong pagmamay-ari ng tao, ginagamit bilang bihikulo sa pagpaparating ng naiisip o nadarama. Ayan, sabi dito, hindi raw matatawag ng isang lipunan ang isang grupo ng mga tao kung wala silang sariling wikang ginagamit. Kung wala silang pambansang wika na tinataglay. Ayan. Halimbawa, tayong mga Pilipino, no? Hindi tayo matatawag na Pilipino kung wala tayong sariling wika na ginagamit natin na pagkakakilanlan natin bilang isang Pilipino.
Sa pamamagitan ng wika ay nakikilala ang isang lahi o isang bansa, gayon din ang kasarinlan nito. Sa isang wika, malaya ang bansa sa paggamit ng isang layunin na nakapagbubunsod ng pambansang kaunlaran. Yan. Kapag daw ang isang bansa ay may sariling wika, ito ay isang bansang malaya at bansang maunlad. Ano naman yung tinatawag nating kultura? Yan, kultura. Dahil sabi doon, komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Ayan. Sabi dito, makulay at mayaman ang kulturang Pilipino. Kapag sinabing kultura, ito ang kabuuang pamamaraan ng pamumuhay ng isang pangkat ng mga tao sa isang teritoryo. Pag sinabi po natin kultura, ito ay ang kabuuang pamamaraan ng pamumuhay ng isang grupo ng mga tao. Yan, matatawag natin kultura lahat kung ano yung ginagawa ng mga tao sa iisang lipunan. Binubuo ito ng paniniwala, tradisyon, pag-uugali, umiiral na sistema sa lipunan at politika, relihiyon at wika. Sa mga bumubuong ito sa kultura, matatawag lamang na tunay na kasapi ng isang lipunan ang isang tao kung nagagawa niyang iangkop ang kanyang sarili sa kultura ng lipunang ginagalawan. Yan. Ano pala ang kultura? No? Ito yung ginagawa natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Yan. Matatawag lamang tayong bahagi ng ating lipunan kung yung mga sistema na ginagawa o umiiral sa ating lipunan ay ginagawa ng isang tao. Yan. Halimbawa nito ay ang mga paniniwala, tradisyon, pag-uugali. Yan. Na taglay ng ating lipunang ginagalawan ay nakikibahagi tayo sa mga gawain iyon. Iyon ay matatawag na natin isang kultura. Yan. Kaya malawak ang ibig sabihin ng salitang kultura kasi ito yung ginagawa natin everyday, bahagi ng ating pamumuhay. Yan, maging yung ating paraan ng pagsalita, paraan ng pananamit, paraan ng paghahanda ng ating makakain, paraan ng pagsasagawa ng isang kasiyahan, o mga piyesta, mga festival, mga kasalan, mga kung anumang okasyon na meron tayo ay bahagi ito ng ating kultura. Ito ay bahagi ng ating lipunan ginagalawan na ipinamana na sa atin ng ating mga ninuno. Yan po ang ibig sabihin ng kultura. Sabi dito, itinakda ng kurikulum ang mga araling dapat ituro sa paggalang sa watawat at nasyonalismo ay binibigyang pagpapahalaga. Ang pagtuturo ng mga pagpapahalagang moral ang direksyon ng pagtuturo sa iba't ibang aralin kaugnay ng kultura. Yan ang paglinang sa katutubong musika, sayaw, sining, agham ay kasama sa kurikulum ng elementarya at ng sekundarya. Yan ang tinatawag nating kultura. Yan ang apat na komponent ng ating asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Diyan tayo iikot. Yan yung ating tatalakayin sa loob ng isang semestre na upang malaman natin ang tamang pakikipagkomunikasyon at magsaliksik tayo batay sa ating wika at kulturang ginagalawan dito sa ating lipunan. Muli, magandang buhay at masayang